pagpala po ng Diyos ang umagang ito at bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang awit. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Diyos na tapat at mabuti, maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Gaano makarami ang mga pagsubok na aming dinaranas ay patuloy ka po na naririyan sa aming tabi upang kami ay tulungan, upang kami ay abutin at kami ay gabayan. Sa umaga po ito, aming Diyos na dakila, pagindapatin mo po ang aming puso sa puso mo upang ang lahat po ng aming mga hinaing ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong kabanal-banalang paanan. Diyos na tapat, sa umaga pong ito, hinihingi namin ang pagkilos at galaw ng iyong Santong Espiritu upang patuloy na magbukas ng puso at isipan ng lahat na makakapakinig ng iyong mensahe. Turuan mo po kami ng mga banal na aral patungkol po sa iyong kaharian. Madakila ka lamang sa aming mga buhay. Patuloy ka po, Diyos, na mataas at maluwalhati. Ama, hinahabilin po namin sa iyo ang gawain ito. Hawakan mo po ng makapangyarihan mong kamay, O Diyos, ang bawat oras at minuto na kung saan ay kami ay patuloy na mag-aaral ng iyong mga salita. Sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. At sumainyo po ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Ang buwang ito ay buwan ng Marso ano po. At itong buwan daw pong ito ay siyang tinatawag na Women's Month. Sineselebrate po ang buwan ng mga kababaihan. Iba po kasi ang women's, iba po ang lady, at iba naman po yung girl. Ano po, medyo mainit po yata. At kung titingnan po natin, ang March 8, ang siyang celebration day ng Women's Day na tinatawag po nila. Susis Kasuyo, pakiangat mo ng konti. Thank you. So, kaya naman, ay pakinggan po ninyong mabuti sapagkat yung mga nagkakaroon ng katanungan na ang sabi po nila, ang kababaihan ay dapat po manahimik at hindi dapat, sabi ganun, hindi daw dapat mangaral at hindi daw dapat na magturo o magsalita patungkol sa salita ng Diyos. Hindi dapat tumayo sa pulpito ang mga kababaihan. Yun po yung sinasabi ng ilang mga aral. Yun po ang pinaninindigan ng ilang grupo patungkol po sa mga kababaihan na hindi sila maaaring tumayo sa pulpito, hindi sila maaaring tumayo sa harapan. Subalit, taliwas po ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Unawain po natin mabuti na wala hong sinisino, wala hong pinipili ang Diyos kung nais ng Diyos na ikaw ay gamitin. Kahit ikaw ay may kapansanan, sa oras na ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa iyong katauhan, gagamitin ka ng Diyos.
Diyos. Amen. Sapagkat yun ay pangako po ng Panginoong Diyos. Tingnan po natin, bago po tayo magpatuloy, sa aklat po ng Joel, muli ang tema po natin sa buwang ito ay patungkol po sa women's. At ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ay ang ating pong tatalakayin ay ang pagbuhos ng Espiritu sa lahat ng tao. The Lord will pour out His Spirit. In Joel chapter 2, from verse 28 hanggang 29. Pakinggan po ninyong mabuti ang sabi po sa aklat ng Joel. Joel chapter 2, verse 28 to 29. And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all the flesh. Your sons and your daughter shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see vision. In verse 29, even on the male and female, ulitin ko po, even on the male and female servants, in those days, I will pour out my Spirit. Ayan, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginipan ng matatandang lalaki at makikita ng mga panaginip, makakakita ng mga pangitain ang iyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyan, ibubuhos ko ang aking Espiritu pati sa mga aliping lalaki at babae. Sa maliwanag po nakalagay doon sa verse 28 pa lang ay babae at lalaki, hanggang sa huli, babae at lalaki. So, dalawang klaseng tao, babae at lalaki. Maging kabataan, maging matatanda, ay naroon po na sila ay magpapahayag sa oras na ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanilang katauhan. So, wala hong sinisino. Wala hong pinipilit. At nagkaroon po ang propeta Joel, ang Joel po ay prophecy. Prophecy po ito. Subalit, nagkaroon po ito ng fulfillment. Ibig sabihin, yung hula ng propeta Joel sa aklat ng Joel ay nagkaroon po ng katuparan pagdating sa New Testament. Na ito ay matatagpuan po natin sa Acts chapter 2 from verse 17 hanggang verse 18. So nakuha po natin. Muli ko pong uulitin. Basahin ko po sa Tagalog sa Acts po. Ano po? Acts chapter 2 verse 17 hanggang 18. Dalawang verse lamang po ito sapagkat ito lamang po ay ating bibigyan ng diin. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. See? Nakuha niyo po? Sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay magkakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking Espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae. At sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Ito pong sinasabi dito sa Acts ay sa mga huling araw. Pagdating po sa Joel, first is Joel. Pagdating po sa Joel is prophecy. Uunawain po natin mabuti. Papaliwanag ko po sa inyo. Ang book of Joel, chapter 2, ay prophecy po ito sa mga huling araw. Subalit pagdating po sa Acts ay nagkaroon po ito ng fulfillment.
nangyari po ito. Bakit? Bakit sa Acts? Ang tagal na po hanggang magpahanggang sa ngayon. Sapagkat tayo ngayon ay nasa huling panahon na. We are in the last days. Hindi po natin alam kung anong oras, anong araw darating ang Panginoong Hesukristo. Ang mahalaga ay tayo po ay nakahanda sa lahat ng pangyayari sa ating mga buhay. Tandaan po natin ang sabing ganon, maging babae ka man, maging lalaki ka man, maging bata ka man, kapag nais ng Diyos, ginusto ng Diyos na gamitin ka, walang makakapigil sa'yo. Tumayo ka base sa itinitibok ng puso mo ayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Tayuan mo, alang-alang sa kanyang pangalan na itataas mo at ipahahayag mo sa sanlibutan ito hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesukristo. So in general po, wala na hong pipiliin ng Diyos. Hanggat kaya mo, hanggat gusto mong tumayo ka upang ipahayag ang salita ng Diyos, tumayo ka para sa kapurihan at karangalan ng ating Diyos na buhay. So muli po pag sinabing girl, ito po ay female child or batang babae. Nakuha niyo po, pag sinabi pong girl o kaya yung tinatawag na dalagita. Sa kanilang parte, ang tawag po sa kanila ay girl. O young unmarried woman or dalaga. Hindi pa sila ikinakasal. Dalaga pa po sila, kabataang dalaga, mga teenager. Kagaya nitong ating mga youth. Pag sinabing youth, ang tawag sa kanila is girls, sa babae. At pag sinabi namang lady, ito ang tawag po ang ibig sabihin po ng lady ay ginang or ale. Meron po akong halos karugsong na ng puso ko, tawagan namin ale. Ale! Pag sinabing ale, yun niya yung kabuuan ng respeto namin sa isa't isa. So, yun po siya. Ali po ang tawag doon. Or a female head of household. Pero ang definition po ng lady ay a woman used as polite or old-fashioned form of reference. Pangalawa, pag sinabi pong a woman or a lady, a woman of superior social position, especially one of noble birth. At ang pangatlo, a man's wife. Yun po siya. Pag sinabi pong women, mga babae. So nakuha nyo? Pag sinabing lady, isa ka pang bata ka pa, hindi ka pa ganung kaidaran na isa ka sa head ng family mo, ibig sabihin, isa ka ng ina. Subalit, hindi ka pa ganun katanda. Pag sinabi po kasing women, ibig sabihin, in general yun, pangkalahatan. Basta't may asawa ka na. Nakuha niyo po. So, pangkalahatan naman po yung women. Ang ibig sabihin. Kaya ang tawag po sa inyo is women's. Yan. Yun po siya. Kasi ang buwan ng Marso ay ipinagdiriwang po ang buwan ng mga babae. Women's Month. Celebration of Women's Month. Kaya sa loob po ng buwan ng Marso, tatalakayin po natin ang galaw at kilos ng ating mga kababaihan sa banal na kasulatan. Ang tututukan po natin ay ang Biblia, hindi po ang makasanlibutan. Sapagkat kapag ka po ang makasanlibutang kababaihan ang ating titingnan, sasablay po tayo dyan. Dahil marami hong pumapalpak sa buhay nila bilang isang kababaihan. Kaya napakapalad ng mag-asawa, napakapalad ng magka-partner
na ang bawat isa ay merong Kristo sa kanilang puso at merong Diyos na sinasamba at pinananampalatayanan. Wala pong gulo na mangyayari sa sambahayan. Ang naroroon po ay ang katahimikan. So maikli lamang po ang aking bibitawan sa inyo sapagkat tayo po ay first Sunday. Tayo po ay magko-communion. Muli po, nais ko pong basahin sa inyo dito sa Acts chapter 2 verse 17 to 18. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ang aking espiritu ang aking mga alipin, maging babae, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko ay magpapahayag sila. So, ayan po, ano po yung sinasabi ng aklat po ng Acts. Sapagkat, sabi ko nga po kanina, ang mula po sa Book of Joel ay nagkaroon ng katuparan sa pagdating po sa Acts. So, magpahanggang sa ngayon, kapag ka ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa puso ng isang tao, maging lalaki ka man, maging babae ka man, maging bata ka man, maging matanda ka man, kung ikaw ay gagamitin ng Diyos, kikilos siya, gagalaw siya sa puso mo, at bibigyan mo ng pagkakataon ang pagkilos ng Diyos sa puso mo kung ito ay may panawagan sa iyo. Amen. Huwag niyo pong i-grieve ang Holy Spirit o huwag niyo pong hayaang mapighati sa buhay ninyo ang banal na Espiritu. So ano pong number 1? I will pour out my Spirit on all flesh. Pagkakalooban ng Espiritu ang lahat ng laman. Kaya magtataka ka. Bakit sa ganitong edad natin meron tayong desire sa ating puso na tumayo at ipangaral ang salita ng Diyos? Sapagkat siyaan ay udyok ng Espiritu ng Diyos dahil ikaw ay gagamitin niya at may plano ang Diyos sa buhay mo na siya ay iyong paglingkuran. Kaya nga diba minsan tayo mga old age na lang po. Tayo pong may mga edad na, parang nakakapanghinayang na kung kailan po tayo ganitong edad na, saka lang tayo nakakilala sa Diyos. Subalit, hindi ho tayo dapat manghinayang. Bakit? Sapagkat doon ka plinano ng Diyos na ikaw tawagin. Ikaw ay tawagin. Hanggat hindi pa huli ang lahat, gawin mo kung anong ninanasa ng puso mo base sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Amen. Huwag niyo pong hadlangan, huwag niyo pong hayaan. Ang sabi sa aklat ng Romans chapter 5 verse 5, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So yan po, diba? Yun yung number 1. Pagkakalooban ng Espiritu ang lahat ng tao. Kaya tandaan po natin sa oras na tinanggap natin ng buong puso ang Panginoong Hesukristo sa ating puso, sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hari ng ating mga buhay, ang Espiritu ng Diyos ay sasama sa iyo at lulukob ho sa iyo sapagkat ang Espiritong yan ang ipinangako ng Panginoong Hesus na ibubuhos sa lahat ng laman. Hindi ho porket lahat ng laman na in-identify rito kahit hindi mga Krisyano. No. Doon lamang po yun sa mga totoong Krisyano at may tunay na pananambahan at pananampalataya sa Diyos.
Kaya meron pong mga pagbabagong buhay na tinatawag. Kaya muli po ang sabi sa Romans chapter 5 verse 5, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So di ba? Ang sabing ganon, ang hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Kaya meron bang umasa sa Diyos na nabigo? Wala po. Walang umasa sa Diyos na nabigo. Lahat ng pag-asa natin ay nasa kamay ng Diyos at yon ay merong katuparan at merong pag-asa na ating natatanaw. So kung titingnan po natin ay meron po tayong pag-asa. Ano po? At ano pong sabi niya? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. So yan yung dahilan. Kaya po tayo merong tinatawag na pag-ibig. Meron po tayong tinatawag na pagmamahal. Dahil nga ang sabing ganon, ibinuhos na po ng Diyos sa ating mga puso ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So it means kapag wala ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang tao, wala siyang totoong pag-ibig. Nakukuha niyo po? Sapagkat kung meron po tayong totoong pag-ibig, meron tayong malasakit sa ating kapwa. Dahil meron nga tayong pag-ibig. Ano po? At pangalawa, dito po tayo sa number 2, they shall prophesy. Magpapahayag sila. So, ano po ang tinutukoy na magpapahayag po rito? Ang tinutukoy po na magpapahayag dito ay 3. Ang sabi pong ganon, male servant and female servant. Babae at lalaking alagad ng Panginoong Jesus ang siyang magpapahayag. Pangalawa, sons and daughters, anak na lalaki at mga anak na babae. Pangatlo, young men and old men. So nakuha niyo po, in general po ito. So lahat sa oras na ang galaw ng Espiritu ng Diyos ay dumating sa buhay ng bawat isa sa atin, kinakailangan po tayo ay humakbang base sa panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ngayon, dahil sa Women's Month po tayo, ay ipakita po natin, aralin po natin mabuti ang kahalagahan ng mga kababaihan. Di ba? Sa ating komunidad, ano ba ang dapat nating hakbangan? Huwag po muna tayo sa komunidad, sa sarili na lamang po natin munang tahanan. Ano po? Bago po tayo, ang sabi nga ng kasabihan, bago mo walisan ang kalat ng kapitbahay mo, walisan mo muna ang kalat sa loob ng tahanan mo. Bago ka pumunta sa labas. Kasi ang karamihan po ng kababaihan, yung masyado pong malilinis, tinitingnan nila ang dungis at dumi ng kapitbahay, subalit ang sariling pamamahay ay punong-puno ng karumihan. Kaya mga kababaihan, ngayong buwan, nawa hindi lamang po ngayong buwan, kundi hanggat tayo ay naririto sa sanlibutan, maging isang mabuti po tayong halimbawa, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi maging sa ating sambahayan. Tandaan na ang tagumpay at ang kalinisan ng komunidad ay magsisimula sa iyong tahanan at hindi ho ito sa labas. Sa tahanan po muna sapagkat ito ang nabubuo. Subalit kapag ikaw ay ang tunay ng Kristiyano at tinawag ka na ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo na, gagamitin ka hindi lamang sa loob ng pamamahay mo, kundi maging sa labas.
Hindi lamang po doon sa komunidad mo, kundi maging sa barangay mo at sa bayan na kung saan ikaw ay naninirahan sa lugar na yon. Bakit? Magiging isang mabuti kang halimbawa sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo at gagamitin ka niya. At kapag ka ikaw ay ginamit na ng Diyos, wala na hong pinipili yan. Tandaan mo, kahit ikaw ay babae, patatayuin ka at patatayuin ka ng Diyos upang ipangaral ang kanyang mga salita. Halimbawa po natin si Esther, sa Book of Esther. Siguro naman po nabasa natin ang kanyang kasaysayan, ang kasaysayan po ni Reyna Esther. Sapagkat noong mga panahon na yon, si Haring Aswiro ay meron pong reyna. Ang tawag po doon ay si Rina Basti. At ang lugar pong ito ay sinasakop ng 127 na bayan. Ang sabi pong ganon. At ang bahay po ng hari ay nasa sa bayan po ng Susan. So, ang bayan ng Susan ay naroon po nakalagay ang kingdom ng Haring Aswiro. Dumating po sa punto na nagkaroon ng selebrasyon. Umabot ng 100 mahigit ang selebrasyon. Subalit ang sabing gano'n, nung time daw na lasing na o languna yung hari, ay ipinatawag ang kanyang rina. Ang rina po nito ay si Basti. Subalit, anong ginawa nitong Basti? Hindi po siya pumunta. Sinuway niya ang panawagan po ng hari. Kaya ang ginawa ng hari, dahil siya ay napahiya, hindi lamang sa loob ng palasyo, kundi sa maging sa buong bansa, ay ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga gabinete, kumbaga sa presidente, ano po. At pinulong niya ito kung ano ang dapat niyang gawin sapagkat si Rina Basti ay hindi ho nakinig sa kanyang pagtawag. At ngayon, nagkaisa po ang lahat ng kanyang mga board member, kumbaga sa lahat ng kanyang mga nasasakupang mga matataas na nasasakupan ng hari. At ang sabing ganon, hindi dapat ito mangyari sa inyo. Dahil masyado naging taliwas lang yung pananaw nila sa mga kababaihan. Kasi ang sabi nila, kailangan ang babae ay maging sunod-sunuran sa hari, maging sunod-sunuran sa lalaki. Ano po? So dito natin makikita kung paano kumilos ang Diyos sa isang ordinaryong babae na si Esther. Si Esther po ay walang ipagmamalaki sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Sapagkat si Esther ay ulilang lubos na. Tandaan po natin ito. Si Esther po ay ulilang lubos na. Wala na po siyang mga magulang. At ang ginawa po itong pinsan lamang po niya si Mardokoy o Mardokyo kung tawagin. Siya po ay inampun lamang. Si Esther ay inampun ni Mardokyo. At pinalaki nang may takot sa Diyos. Sapagkat si Mardokyo at si Esther ay lahi ng mga Hudyo o Israelites po sila. Sila po kasi ay nasa bayan ng Susa noong mga time na yon. Dahil sila po ay tinawag na mga alipin, mga sila, bihag. Hindi naman totally inalipin, kundi bihag po sila at hindi po sila makakaalis sa bayan na yon. So, nagpasabi po ang mahal na hari na maghahanap ng mga magagandang kababaihan. Kaya dito po nagsimula yung ating pageant, Miss World, Miss Universe, yung mga ganon. Dito po yun Dito po siya nagsimula. Dito po kay Rina Esther po nagsimula. Kaya nga meron tayong tinatawag na Miss World, Miss Universe. Diba? So, ilang kadalagahan sa bawat bayan ay kumuha sila ng mga kababaihan. At ang lahat ng mga kababaihan ay pinagsama-sama. Kanyo imagine na napakaraming mga babae, ilang daang kababaihan yan. Subalit ang natatanging babae ay nag-iisa lamang at yun nga ay si Esther.
ito pinalabas, bago sila pinakita sa hari, meron muna po silang pinagaganda sila, ilang buwan po silang pinagaganda, hinihilot, lahat ng gamit po ay talagang ibinigay ng hari at manggagaling po ito sa palasyo. Bago po sila iharap sa hari. At isa-isa po, sa dami po ng babae, isa-isa po silang hinarap sa hari at matutulog po sila sa hari ng isang gabi. Para pumili po ang hari ng kanyang magiging reyna. Tingnan po natin kung paano, kasi masyado ho tayong masyado tayong sensitive, masyado tayong makapamahiing, makabanal, kumbaga, di ba? Yung mga ganong tipo. So, conservative, at lalo na yung mga nasa gitna ng mga sekta, mga relihiyon na nandoon talagang manang-manang pa kung tawagin, di ba? Pero tingnan po natin kung anong galaw ng Diyos kay Reyna Esther bago siya naging reyna. Tingnan po natin yung Biblia. Biblia po ang magpapaliwanag po sa atin. So dumating na po sa panahon ni Esther, na si Esther na po ang iniharap sa hari. Siya na po, kumbaga, termino na ni Esther, sapagkat lumipas na ang ilang kadalagahan, ilang kababaihan sa hari. Tandaan po, nakalagay sa Biblia po yun. At ano pong nangyari? Si Esther po ang pinili ng Diyos na si Esther po ang pinili ng hari na kanyang magiging reyna. At siya nga talaga ang naging reyna at kinurunahan bilang reyna. Anong dahilan? Si Esther po saan ang galing? Si Esther po ay hindi kilala ang kanyang pamilya. Siya nga po ay ampun lang, ulila, so ibig sabihin galing siya sa mahirap na tao, sa mahirap na pamilya. Kaya nga tama ang sinasabi ng aklat ng Joel at ng Acts. Lahat ng laman. Subalit pagdating kay Esther ay ginamit siya ng Diyos hindi lamang sa sarili niyang pamilya, hindi lamang sa sarili niyang lahi, kundi maging sa buong bayan, bansa ng Israel ay ginamit si Esther para sa kaligtasan ng lahat ng mga Israelita. Nakuha po natin. Anong dahilan? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Sapagkat bago pa mangyari sa iyo ang kapahamakan na darating sa inyo, maglalaan na ang Diyos ng para makakapagligtas sa inyo. Amen. Maglalaan na po ang Diyos. Gagalaw na po siya kasi natatanaw na ng Diyos ang mangyayari sa iyo balang araw. Kaya nga dahil sa katapatan mo sa Kanya, dahil sa pag-ibig mo sa Kanya, dahil sa pagsunod mo sa Kanya, ang Diyos ay inihanda na ang kinabukasan na darating para sa iyo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay huwag mapahamak. Ang kailangan lamang ay sumunod ka sa proseso ng Diyos na naaayon sa Kanyang mga salita. Kaya tingnan niyo po kung anong nangyari kay Esther. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, yung namumuno po sa kanila ay tanging si Esther lamang ang kinalugdan niya. Si Esther lamang po ang kinalugdan ng namumuno sa kanila. Kaya nung time na humarap sa hari si Esther, ayun na, hinipo na ng Diyos ang puso ng hari alang-alang kay Esther dahil alam ng Diyos na mapapahamak ang bansang Israel dahil merong isang utos ang isang gobernador na tinatakan ng singsing ng hari na lahat ng mga Hudyo ay kailangan patayin. Sa lahat ng nasasakupan ng bayan ng Susa ay papatayin ang lahat ng mga Hudyo. Maging bata ka man, maging matanda ka man, sapagkat ito'y laban ng ibang lahi para sa mga Israelites. Subalit hindi yan pinahintulutan ng Diyos. Kaya ang isang babae na katulad ni Esther, ang ginamit ng Diyos, ang inilagay ng Diyos
si Haman isang gobernador, isang mataas na nakautusan ng hari. Ginamit ni Haman ang singsing ng hari, kinausap ang hari, tinataka ng isang utos na kapag dating sa ganitong araw, sa ganitong petsa, ang lahat ng mga Israelita ay papatayin, maging bata ka man at matanda. Anong dahilan? Anong pumasok sa isip ni Haman? Sa gitna ng kanyang katanyagan, sa gitna na siya ay nasa taas na posisyon, lahat ng kayamanan ay nasa kanya na, pero ang kanyang puso ay punong-puno pa rin ng inggit at galit. Kaya nga ho, ang inggit at galit ang siyang magiging dahilan ng iyong kamatayan. Tandaan po natin ito. Ang inggit po at galit ang magiging dahilan ng pagbagsak ng isang tao. Gaano ka man katanyag, dadating ang tamang panahon na ibabagsak ka ng Diyos. Amen. Kaya ano po ang ginawa ni Mardokoy? Kinausap po si Reyna Esther. May batas. Ito na po may batas ang hari na kapag ka ikaw ay ang isang reyna, kapag hindi pinatawag ng hari, hindi ka dapat magpakita sapagkat ikaw ay papatayin. Yun ang batas ng kaharian So walang magagawa si Esther doon. Ngayon nagugulumihanin ngayon si Esther. Pinaalam ni Mardoqueo na sa ganitong araw ay papatayin ang lahat ng mga Israelita. Ang sabi ni Mardoqueo sa Esther chapter 4 verse 14 to 16, ang sabi niya rito, maganda po kasi itong verse na to. Walang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit ikaw at ang iyong angkan ay malilipol. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dito ipinasabi ni Esther kay Mardoqueo, tipunin mo ang lahat ng mga Hudyo dito sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw. Mag-ayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Lalapit ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. Mamatay na kung mamatay. Tinakatwira niya. Hindi basta-basta ang haharapin niya. Hari po ito ang haharapin niya. Subalit maging buhay man niya ay inalay niya hindi lamang sa kanyang sambahayan, kundi maging sa buong bayan, sa buong bansa, na kung saan ay malilipol ang lahi, ang lahat ng mga Israelites. Inalay ni Esther ang kanyang buhay para lamang sa kaligtasan ng bansang Israel, ng mga Israelita. Kaya nga sabi ni Mardoqueo, kasi natakot si Esther nung sabihin ng gano'n ni Mardoqueo na may utos si Haman, ipinalabas ni Haman sa lahat ng mga bayan, ipinakalat na kailangan mamatay ang lahat ng mga Israelita. Isang digmaang lihim po ito na wala silang kalaban-laban. Pahihintulutan ba naman ng Diyos na sa digmaang ito ang mga anak niya at mga Kristiyanong tunay na naglilingkod sa Kanya ay mamatay na lamang ng walang kalaban-laban? Siyempre hindi ho. Ganun po kung magtanggol ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, bago pa mangyari ang isang bagay na ikapapahamak mo, ang Diyos ay naglagay na ng pananggalang mo. Naglagay na po siya. So anong ginawa? Nagkaroon po ng pananalita si Mardoqueo na kung ikaw ay magsasawalang bahala, dahil ang sabi ni Esther, baka ako'y patayin. Ilang araw na akong hindi, pag nabasa niyo po yung buong Esther, ilang araw na akong hindi pinatatawag ng hari. May batas na kung ikaw ay hindi patatawag ng hari, hindi ka dapat magpakita. Dahil sapagkat ikaw, kapag ikaw ay nagpakita, ikaw ay mamamatay. Subalit ang sabing ganon, bago mangyari, bago gawin ni Esther ang pagharap sa hari, anong ginawa nila? Di ba pumasok sila sa prayer and fasting? Ayan na nalangin po. Kaya lahat ng kababaihan na naalipin, lahat ng mga
tulong ni Esther, lahat ng mga kasambahay ni Reyna Esther, anong sabi? Nag-ayuno po sila at nanalangin. At hindi lamang sa palasyo ng Reyna, kundi maging ang buong labas. Maging sila Mardukyo, lahat ng mga Israelita na naabot ng pakiusap ni Mardukyo, na naabot ng pakiusap ni Esther, ay nag-ayuno po sila lahat para sa kaligtasan nila at upang si Esther ay maging matagumpay sa pagharap sa hari upang maligtas ang kanilang lahi. So ano pong nangyari? Dumating na po ang 3 araw. After ng 3 days, kaya nga ang sabi ko ho sa inyo, madalas kapag ka ang isang tunay na Kristyano, ang tunay na lingkod ng Diyos ay dumaranas ng sakit at karamdaman, ang pinakamatagal ang dapat sa iyo ay 3 araw. Dahil parang hangin lamang yan. Tingnan niyo po ang banal na kasulatan. 3 araw, pinagagaling ka ng Diyos. Amen. Kaya nga, hangin lang ho yan nadadampi. Dito pagdating po kay Esther, ano pong nangyari? Nasindak na po ng takot ang lahat ng mga Israelita. Wala ho silang mapupuntahan, maliban na lamang sa pagharap ni Esther sa hari. So after 3 days, eto na. Pagkatapos ng kanilang prayer and fasting, si Esther ay hindi totally humarap sa hari, kundi nagpakita lamang siya sa kanyang palasyo na nakaupo ang hari. Tingnan po natin. At nung makita ng hari si Esther, siya ay nabighani na muli. At inano po yung tungkol, yung ano po ng baston po ng hari. Itinuro po sa kanya. Pag tinuro na po yun, ang ibig sabihin, lumapit ka sa kanya. So yun ay po yung way. At yung paglapit na yun, Esther, doon nagkaroon ng tagumpay. Kaya nga, napansin po natin sa banal na kasulatan, pag binasa po ninyo yun, yung si Haman na nagplano na patayin ang lahat ng mga Israelita, ano pong ginawa ng hari nung malaman ng hari, sapagkat ikinuwento po ni Esther na ako man at ang aking lahi ay lilipulin sa pamamagitan ni Haman, sapagkat si Haman ay nagpabigay ng sulat sa lahat ng mga gobernador sa bawat lalawigan na sakop ng Susa. So anong ginawa ng hari? Tinanggal na muli ang kanyang singsing, ibinigay kay Esther, at ang sabi ng hari, sumulat ka muli na walang sino mang maaaring gumalaw sa lahat ng lahi mo, sa lahat ng mga Israelita, at tatakan mo ng aking singsing na pantatak. At kung sino man sa oras ng iyon ay lumapit sa inyo, maaari ninyo silang patayin. Biglang nagbaliktad ang pangyayari. Di ho ba? Bakit? At anong dahilan? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na lumukob sa isang babaeng katulad ni Esther, na kung titingnan mo po natin, si Esther ay hindi siya kilala sa lipunan. Si Esther ay galing sa isang mahirap na mamamayan. Galing siya sa isang pamilya na walang-wala at halos kumbaga isang kahig, isang tuka lamang. Subalit bakit naging reyna si Esther? Sapagkat nais ipakita ng Diyos na babae ka man, sinasabi nilang babae ka, mahina ka, walang-wala ka. Subalit kapag ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo, magkakaroon ka. Lahat ng pag-asa ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Basta't sundin mo lamang kung anong sinasabi ng banal na kasulatan at magtatagumpay ka sa buhay mo. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, malay mo, ang sabi ni Mardukyo, kaya ka napunta riyan ay upang iligtas mo sa kakasangkapanin ka ng Diyos. Kaya tayong lahat, kaya ho tayo naririto dahil kakasangkapanin kayo ng Diyos. Hindi lamang sa inyong sambahayan, kundi maging sa buong lalawigan ng Cavite ay gagamitin kayo ng Diyos. Bigyan nyo lang ng pagkakataon sa buhay nyo. Huwag ninyong tingnan ang kahirapan. Huwag ninyong tingnan yung sakit na inyong nararamdaman. Huwag mong tingnan ang kahinaan mo. Huwag mong tingnan ang kapahamakan na darating sa'yo. Bagkus ang tingnan mo yung Diyos na
sa Kanya para sa buhay mo at gagamitin ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa inyo upang ihayag, maparangalan at madakila ang Kanyang pangalan. Amen. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos, lahat po tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin, aming Ama. Sinasamba ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka po namin. Salamat po sa iyo na ipinakita mo sa amin na wala nga po talagang imposible sa iyo. Gaano man kababa ang tingin sa amin ng sanlibutan ito, subalit ang kababaang ito ang gagamitin mo upang kami ay iyong itaas, upang mahayag ang dakila mong pangalan sa pamamagitan ng aming mga buhay. Diyos na tapat at dakila, patuloy ka pong magpakahayag sa buhay ng iyong mga anak. Malangtad po ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo, aming Ama, na siyang patuloy po naming ninanasa at patuloy po naming minimithi, at ang pagkilos at paggalaw ng iyong Santong Espiritu lamang ang manatili sa buhay ng bawat isa sa amin. Diyos na tapat, maraming salamat po sa iyo. Dalangin ko lamang, aming Ama, na ang lahat ng mga salita mo na aming napag-aralan sa mga oras na to ay patuloy mo pong silyuhan sa puso ng bawat isa. Hawakan mo ang kanilang mga buhay. Hawakan mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Tulungan mo ang bawat isang punong-puno ng hinagpi sa kanilang kalooban. Tulungan mo, O Diyos, ang mga puso na punong-puno ng kabiguan. Tulungan mo, O Diyos, ang mga puso na napipighati. Tulungan mo po sila. Dampian mo sila ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo na maranasan nila, maramdaman nila ang patuloy na pagmamahal mo, aming Diyos, sapagkat ikaw ang aming sinasamba at ikaw ang aming pinaglilingkuran. Nagaano man kahina, O Diyos, ang iyong mga anak, subalit ikaw ang patuloy na magpapalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan at kaluwalhatian mo na dadaloy sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyo, aming Ama, at sa aming pagko-communion sa umagang ito, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Tulungan mo maging ang lahat ng mga nakapakinig ng mensahe mong ito, saan man sila naroon, patuloy na hawakan mo ang kanilang mga buhay. Samahan mo po sila at tugunin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pinupuri ka namin, aming Diyos, pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 So, sumayin niyo po ang kapayapaan.